namin actually sa meeting actually kahapon, tinanong ko po sa kanila kung ano po, bakit hindi kayo nagsumbong. Hindi po kasi namin nakita agad yung video. Pero Hindi po. meron na ba kayong resolution? Because under DO 55, Yes po. dapat meron silang disciplinary actions. Um, and then after that, merong intervention Yes program. po sir, meron po kaming kasi tinatapos pa lang po namin kasi yung mga kasi nagsabay sila halos. Hindi po kasi lahat ay dumadating yung mga magulang ng sabay-sabay. So, meron po kaming ini-schedule po na intervention program, pero yung mga bata po ay pinupuntahan po namin. Actually, yung isang section po na yon, yung grade 7 po ay nagsama-sama po kami para po kausapin sila na ganito dapat yung action. Sa kapag ka meron kayong dalhin sa guidance office or una sa advisor kasi nakapagkwento naman po sila. Yung mga batang involved, meron ng disciplinary action. Yes po, sir. Ano ang kanilang disciplinary action? Ang mga batang involved actually ay mag-undergo rin sila ng community service. Pero hindi pa natin po nailagay ngayon kasi ay pinapagawa ngayon kasi po pinag-exam po namin sila muna. Exam week po kasi, yung ngayong pong week, ngayon po sa Webes at Biyernes, mag-undergo po sila ng mga programs na inilaan po namin para sa kanila. Yan yung disciplinary action. Yes po. Yung intervention program, Yung intervention programs po ay magkakaroon po ng psychological assessment sila po at magkakaroon po kami ng seminar on anger management. Paano po nila i-handle po yung kanilang mga At the same time po, yung tamang pupuntahan nila na dapat magulang, dapat kung hindi sila makakapagsabi sa magulang, dapat sa mga in charge sa kanilang grade level. sino po ang magko-conduct ng psychological intervention? Actually po ay kailangan po ay meron po talaga siyang registered po talaga, pati po yung guidance counseling po talaga ay kailangan po ay registered. Wala nga lang po kaming registered guidance counselor. 5,000 po ang estudyante namin sa Bagong Silangan High School. Wala po kaming guidance counselor. Lahat din po ay katulad po nung sinabi ni ma'am. Meron po kaming isang guidance designate po na nagtuturo sa grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. At with the matatag po na ginawang yung values education ay lahat na po ay binigay na po sa kanila. Hindi po agad-agad kami nagkaroon ng values teachers. Kaya yung bang time para sa mga guidance designate din ay kulang po. So babalik ako itong intervention program, sino po ang magbibigay ng intervention program? Nag-ano na po ako sa division office, bibigyan po kami ng mga registered po Okay. na guidance counselors. Actually po ay nagbigay na po sila sa akin ng kopya ng parents consent kasi hindi po pwede ring mag-undergo ng guidance counseling na wala pong consent ang parents. So, kailangan po pumayag po yung parent na mag-undergo ng counseling yung kanilang mga anak. So, meron pong parang parents consent for them to undergo. Pinasa na po sa akin, ipapapirma po namin yung mga magulang kung papayag po sila. Meron din pong isang recommendation ang aming division, kung pwede, yung magulang at saka yung bata pupunta para sila parehas ay Correct. naandon to undergo po the counseling at mabantayan din po niya kung ano yung Tama. nangyayari po sa bata. Then po sa summer po, meron po kaming collaboration with the barangay na meron po kaming pre-enrollment seminar sa mga estudyante po na may mga records po na bago po sila ma-enroll, mag-undergo po ang parent kasi medyo sa parent support po kasi ay yun po yung isa naming nakita sa mga bata na bakit hindi sila nagsusumbong. So, ang aming inano po doon ay nakipag-collaborate kami sa barangay, na willing naman po yung barangay na magbigay kami ng maayos na programa para po bago sila maka-enroll, dadaan po sila sa formation program si nanay at saka si bata po doon sa summer po na activity namin. Yun po yung aming inano na bago sila maka-enroll kasi hindi naman po pwede silang palayasin
sa school. Mm-mm. But dapat po nagpapatuloy sila. Pero ang aming intention po ay maayos sila para pagbalik po nila next school year, hopefully po renewed individuals na po sila. Ano po ang, based on your experience with these two bullying incident, ano bang recommendation nyo as a school principal Ang para para maiwasan ho natin yung ganyang pangyayari? katulad po ng recommendations nila, ma'am, yun po sir, chair, ah, guidance counselor po talaga para po mas ano, and then kung halimbawa po guidance teachers or guidance designates, enhance po sana yung training provided for them para po mas mabilis po yung ano. Pero isa pa po concern ko po na gap is yung time po for them to sit with the ano, kasi maiiwanan po nila yung kanilang klase para po maharap po nila yung mga ano. So katulad din po na magkaroon po sana kami ng sufficient number of staff, hindi man po siguro teacher para po maiwasan na rin na maiwan yung estudyante. Para focus na rin po yung mga teachers ng staff talaga po kung kung maari po sana bawat grade level kasi 1,000 plus po ang bawat grade level. Meron po sanang guidance counselor po talaga sa bawat grade level. Nabanggit ko kanina na talagang may shortage ho tayo. Ngayon lang ipapatupad yung bagong batas. So in the meantime, yung guidance designate is really very important. In the meantime, Yes po. dahil nga may mga malalaking schools, kagaya nitong dalawang eskwelahan, isang 5,000, isang 4,000, the ratio should be reviewed. No? Lalo na dito sa urban centers dahil medyo masikip ang mga eskwelahan dito. So thank you ma'am for your Thank you, Chairman. narration. And babalikan ko kayo mamaya. I'll just ask some questions. We'll go to DSWD, to Director Monteverde. And meron pang isang batas na nasaan si Director Monteverde? Yeah. May isang batas na maganda ring pero hindi pa napapatupad. Ito yung PES, no? And under the law, the DSWD in coordination with DepEd will come up with the modules and give it to the local government so that ma-organize na yung parent effectiveness service. Dahil itong Parents Effectiveness Service, in short, i-organize yung mga magulang at tuturuan sila ng effective parenting. No? Napag-usapan natin to, Asik Galban, during the reproductive health or yung topic ng comprehensive sexuality education. At sinabi nga natin, i-operationalize na natin tong Parents Effectiveness Service para yung mga magulang natin ay mabigyan rin ng training at organize sila. No? So I would like to ask the DSWD, since the DSWD has been tasked to organize this, nasaan na tayo dyan? Kasi itong mga batas na ito, ang gaganda, pero pag hindi natin in-operationalize, sayang, walang mangyayari. Walang mangyayari. No? So give us a briefing on that, and we want to see that operationalized already. Good afternoon, Mr. Chair. For the Parent Effectiveness Service, meron na pong initial meeting na ginawa between DepEd and DSWD, no, on how to review, no, yung PES module. Currently, the PES module po, yung merong 9 modules ito which covers yung about the parenting, tapos kasama rin dito yung sa ano yung child rights and protection at paano natin ma-determine yung behavior ng ating mga anak pagdating doon sa labas. So maganda siya. The DSWD is implementing already the PES pero community-based po ito. Meaning it's with the child development centers, no? Sa home-based lang siya, wala pa siya sa school-based. Kaya ito yung initial na meeting with DepEd on how to modify, no, para mag-fit in siya doon sa school base. So ang ginagawa po ng DSWD sa ngayon, we train the LSWDO, the local government unit, to run the PES doon sa community base, meaning sa child development centers wherein parents po yung participants dito
uh,